Sa gilid, ilang mga disipulo ang nakikinig sa bawat salita ni Namgang-jun. Ang martial arts na ganito kalakas ay tiyak na magiging isang magandang palabas. Magiging kawili-wili ang mga bagay-bagay, hindi ba? Nagpatuloy siya, pero anong saysay ng panunood ng laban kung walang maliit na pusta? Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan, at ang tingin ni Namgang-jun ay nakatutok kay Menchi. Nahanap na niya ang kanyang biktima. Agad na lumapit sa kanya si Namgang-jun, sinisimula ng kanyang pitch. Hey, mungheng pasaway, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Sagot ni Menchi, inis. Hinding-hindi, pinilit ni Namgang-jun. Oh, huwag namang ganyan. Dumiretso siya sa punto. Postahan tayo ng 600,000 taels na mananalo ang batang Panginoon, 600,000 taels. Nagsisimulang kumagat si Menchi sa pain. Sinamantala ni Namgang-jun ang pagkakataon. Isipin mo, sa 600,000 taels, maaari mong maibalik ang iyong reputasyon at ang karangalan ng abad. Agad siyang nagtanong, at ano naman ang itataya ko? Ngumisi si Namgang-jun na parang lobo. Isang grand pill. Balita ko ang abot ng Shaolin Temple ay may 3 grand pills. Nagulat si Menchi, nag-isip ng hindi makapaniwala. Paano niya nalaman ng isang lihim na ang abot lang ang nakakaalam? Patuloy na iwinasiwas ni Namgang-jun ang cane, nagpapakitang tumatalikod habang nagsasalita. Well, kung hindi ka interesado, sa iba na lang ako makikipag-usap. Nagmadali si Menchi na pigilan siya. Sandali lang. Itinaas niya ang kamay, handang makipagnegosasyon kay Namgang-jun. Kahit na ako ang abot, hindi ko pwedeng basta-basta itaya ang isang grand pill. Paano kung ganito? Magtataya ako ng 5 small pills sa halip. Tuwang-tuwa si Namgang-jun at sumang-ayon. Deal. Pag-iisip sa sarili, perfect. Ang mga small pills ang talagang target ko mula pa noong una, hindi ang grand pill. Ang isang grand pill ay nagkakahalaga ng 60 taon ng internal power. Habang ang bawat small pill ay nagbibigay lamang ng 10 taon. Gayunpaman, ang makakuha ng 5 sa mga ito ay isang magandang huli. Walang kamalay-malay si Menchi sa master plan ni Namgang-jun. Sa katunayan, lihim siyang nangungutya sa kanya. Anong bobo? Sa tingin mo talaga ang aking kahangahangang likuan ay matatalo ng ganoon kadali? Hindi kita iiwanan ng kahit isang barya. Kaya maghanda ka na iabot ang 600,000 taels na iyan. Nagkamayan sila, tinatatakan ang kontrata. Binigyan ni Diseo ng isang pagod na tingin si Namgang-jun, nagtataka kung ano na naman ang pinaplano nito. Binigay ng referee ang signal upang magsimula. Sa sandaling marinig ito, inilunsad ni Diseo ang sarili mula sa lupa, sumisigaw, sige, tingnan natin ang galing mo. Agad na itinaas ni Likuan ang kanyang depensa. Ang espada ni Diseo ay hamampas sa kanyang braso. Ang mga disipulong nanunood mula sa gilid ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, hinaharangan ng isang espada gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Paano yun naging posible? Nagpapadaloy si Likuan ng kanyang internal energy, binabalot ang kanyang katawan sa isang pambihirang aura ng lakas, isang teknik mula sa Shaolin Temple na siya lamang ang nakamaster. Ang Diamond Indestructible Divine Art. Sumugod muli si Diseo, sumisigaw, gaya ng inaasahan, hindi sapat ang isang tama para pabagsakin ka. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na hiwa habang tinutukso si Likuan. Kung ganoon ang sitwasyon, tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya iyan. Lumipat si Diseo sa isa pang teknik, ang Three Talents Mind Method. Inisip niya ang landas ng kanyang pag-atake, humahakbang sa pinaka-optimal na posisyon upang tumama. Ang dulo ng kanyang espada ay direktang nakatutok sa target nito, sinusunod ang landas ng pinakamaliit na resistensya sa hangin. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang blade kay Likuan. Depensa pa rin ang ginagawa, naghanda si Likuan sa impact, pagkatapos ay ngumisi. Napakadali, nagngalit ang mga ngipin ni Du sa hindi paniniwala. Ano? Nagpadaloy si Likuan ng lakas sa kanyang kamao, itinutok ito kay Diseo, at nagsalita. Hindi ganoon. Ito ang paraan ng pag-atake. Naalala ni Diseo sa sarili, ang nakakadurog na pakiramdam na ito. Kailangan ko itong iwasan.
Tila nabasa ni Li Quan ang kanyang isip dahil direktang sinabi nito, hindi ako iiwas. Namilipit ang mukha ni Deseo habang nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. Buwisit, ibinuhos ni Li Quan ang lahat ng mayroon siya sa isang suntok direkta sa sikmura ni Deseo. Dahil sa impact, tumilapon siya sa malayo, na nagbigay ng goosebump sa mga disipulong nanunood. Ngunit si Deseo ay hindi man lang natinag. Sa katunayan, tumawa pa siya ng malakas. Haha, sa wakas ay naging seryoso ka na rin. Kung iyan ang gusto mo. Nagpakawala si Deseo ng sarili niyang lakas, umuungol ng isang hamon. Tingnan natin kung kaya mo ito. Iniwas-iwas niya ang kanyang espada, at isang 7 kulay na enerhiya ang sumabog mula sa blade. Namangha ang mga Shaolin disciples. Ano iyon? Ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Kaya ba talaga iyan ng isang tao mula sa Namgang clan? Lumingon si Baton kay Mang at nagtanong, may ideya ka ba kung ano iyan? Sumagot siya, ngayon ko lang din ito nakita, pero sa tingin ko ay mahuhulaan ko. Pagpapatuloy ni Mang, hindi ba ang Sword Aura ay isang manifestation lamang ng internal energy? Sumang-ayon si Baton. Eksakto, patuloy ni Markang. Pero ang Batang Panginoon ay may ibang paraan ng pag-iipon ng kanyang internal energy. Karaniwan, ang mga uri ng enerhiyang iyon ay hindi maaaring pagsamahin sa loob ng iisang katawan. Sinabi niya ng may pagkamangha, ito ay isang espesyal na kakayahan na ang Batang Panginoon lang ang nagtataglay. Pinagsasama niya ang lahat ng mga enerhiyang iyon at pinapanday ang mga ito sa kanyang Sword Aura. Inspirado, masayang sumugod si Li Quan kay Deseo. Wow, napakagaling nito. Bago ito, gusto ko itong durugan. Ngunit biglang napatigil si Li Quan sa kanyang kinatatayuan, nagpakawala ng isang matalas na sigaw at mabilis na umatras ng ilang metro bago pa man makadikit. Tao, nagulat ako doon. Akala ko papatayin na niya ako. Napabulala si Menchi sa gulat. Bakit umatras si Li Quan ng ganoon? Nang makita ang pag-atras ni Lai, agad na humabol si Deseo. Hindi kita hahayaang makatakas. Pumadyak si Du sa lupa, kumukuha ng momentum bago tumalon sa hangin. Inisip niya sa sarili, ay target ang pinakamatigas na ibabaw. Tinarget ni Du ang nakatayong binti ni Li Quan para sa kanyang pag-atake. Sinuri niya ang sitwasyon. Nakuha ko na ang ibabaw na gusto ko. Naghanda si Li Quan na sumuntok. Nagpatuloy si Du sa kanyang mga kalkulasyon, pero nakuha na niya ang spot na pinili ko. Ang tama ni Li Quan ay direktang tumama kay Deseo. Pinanatili ni Deseo ang kanyang defensive stance habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan tungkol sa huling palitan. Tinanggap ni Du ang tama, pero nakatayo pa rin siya ng matatag. Hindi man lang siya natinag, sigaw ng isa sa karamihan. Nagliwanag ang mukha ni Li Quan sa pananabik at nagdeklara siya na hadlangan mo iyon. Kahanga-hanga. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago habang nagpapatuloy siya. Pero kahit mabuti kitang kaibigan, ibubuhos ko pa rin ang lahat para durugan ka. Kung hindi mo kaya, lumayo ka sa daan. Ang mga braso ni Li Quan ay unti-unting naging diamond, isang martial form na kanyang pinapractice. Si Matandang Baton, na nakatayo sa malapit, ay hindi napigil ang mapasinghap sa pagkamangha ng makilala ang teknik na ginagamit ni Li Quan. Ang form na iyon, imposible, sabi niya. Ang buong itaas na bahagi ng katawan ni Li Quan ay tuluyan ng naging diamond. At tinawag ni Baton ang teknik na 10 star adamantine imperishable divine art. Ang adamantine golem, si Menchi, na nanunood mula sa gilid, ay ngumisi ng may pagtatagumpay sa nakita. Hindi yan isang bagay na kayang makamit ng isang baguhan, sabi niya. Upang ma-master ang adamantine imperishable divine art, ang katawan ay kailangang punit-punitan sa daan-daang piraso at muling buuin. Kung walang matinding pagsisikap at matatag na paniniwala, ang tagumpay ay imposible. Ang kanyang tingin ay lumambot habang tumitingin kay Li Quan. Mabait siyang bata, pero taglay din niya ang pinakamalakas na kalooban sa buong Shaolin. Mapapabilis niya ang landas ng Shaolin patungo sa kaluwalhatian at maaari siyang maging santo na lumilitaw lamang minsan sa bawat 100 taon. Si Namgang Jan na nakatayo sa malapit ay tinakpan ang kanyang bibig at natawa. Santo na lumilitaw minsan sa bawat 100 taon.
Pasensya na, hindi ko mapigil ang tumawa, sabi niya, umaalingaw-ngaw ang kanyang tawa. Haha, agad na nena si Menchie. Anong nakakatawa? Sinasabi mo sa akin na iyan ang tinatawag ninyong henyo sa bayang ito. Wala akong intensyong bastyusan ang Shaolin, pero ang Namgang Clan ay punong-puno ng mga talentong may ganyang kalibre. Mayroon kaming hindi bababa sa 30 tao, kung hindi man higit pa. Ang mga salita ni Namgang Jan ay agad na nagpabigat sa pakiramdam ng mga Shaolin disciples. Nakita nilang hindi kapanipaniwala na 30 individual ang maaaring magtaglay ng ganoong kapangyarihan. Pinanood ni Namgang Jan ang sitwasyon sa gilid ng kanyang mata, iniisip sa sarili, mukhang gumana ang plano ko. Nagpatuloy siya sa kanyang kalkulasyon, sumusulyap kay Diseo. Kung kakampi ako sa matandang iyon, sino ang susuporta sa batang Panginoon? Kailangan kong manatili sa kanya. Tiningnan niya ang kalaban ni Diseo na si Li Quan at sinukat ito. Siguro ay 5-finger job siya. Hindi, baka hindi man lang 3. Pagkaraan ng ilang sandali, itinuro niya si Diseo at nagdeklara, ang batang Panginoong iyan ay ang pangalawang pinakamagaling na talento sa buong martial world. Nalilitong nagtanong si Menchie, pangalawa. Sino ang una? Maikling sagot ni Namgang Jan, ang martial god, syempre. Oo nga pala. Samantala, hinawakan ni Diseo ang kanyang espada, nagbubuntong hininga. Mababaliw na ako. Pinanatili niya ang kanyang mga mata kay Li Quan, bumubulong, kahit matapos ang lahat ng aking matinding training sa 3-talent sword art, hindi ko pa rin nararating ang antas na ito. Sumugod naman si Li Quan kay Du, sumisigaw, Vajra Indestructible Body Technique. Habang naglulunsad ng pag-atake, nakalutang sa hangin, kung hindi ka lalapit sa akin, ako ang lalapit sa iyo. Itinaas ni Diseo ang kanyang espada upang harangin ang strike at sumagot ng may ngisi, sige lang. Kaya kung harangin ang kahit anong ibato mo sa akin. Pero gamit lamang ang isang daliri, binalasubos ni Li Quan ang espada ni Diseo, na iniwan siyang tulala. Ang Vajra Finger, mabilis na umiwas si Diseo, sumisigaw habang sinasamantala ni Li Quan ang kanyang bentahe, nagpapakawala ng isang malakas na Vajra Kick. Iniwas-iwas ni Diseo ang kanyang espada, ang kanyang tingin ay matalas gaya ng labaha, halatang naghahanda para sa isang counterattack. Habang ang kanyang blade ay dumidikit sa kamay ni Li Quan, itinaas lang ng lalaki ang kanyang kamay upang harangin ito. Nanood si Diseo ng may katatakutan habang ang kanyang espada ay nabali sa dalawa. Ito ay, huminga ng malalim si Li Quan at nag-exhale. Nagulat si Diseo, ang horse stance na iyon. Sumuntok si Li Quan, nagpapakawala ng 100 steps divine fist. Ang mga paa ni Diseo ay bumaon ng malalim sa lupa habang naghahanda siya para sa tama ni Li Quan. 1,000-pound weight. Sinalubong niya ang teknik ni Li Quan gamit ang parehong 100 steps divine fist. Tumalon si Li Quan ng mataas sa hangin, iniwasan ang atake ng kanyang kalaban bago mabilis na nag-counter gamit ang sarili niyang 100 steps divine fist. Ang tama ay dumiretso sa gitna ni Diseo, na nanatili sa isang matatag na defensive stance. Matapos ilunsad ang kanyang atake, agad na umatras si Li Quan. Naghanda siya, nag-iipon ng lakas para sa kanyang susunod na pagsalakay. Nanlaki ang mga mata ni Du sa panik habang si Li Quan ay walang tigil na sumusugod. Pero kahit papaano, nagawa ni Du na harangin ang buong lakas ng kanyang atake gamit ang isang kamay, na nag-iwan sa mga tao na tulala. Ano, hindi maaari, nahadlangan ba niya ang Diamond Fist? Pinilit ni Du na manatili sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang katawan ay nanginginig habang isang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa kanyang isipan, si Li Quan ay walang iba kundi isang nagngangalit na toro, at hindi niya mapigil ang maisip, ang lalaking ito ay isang hayop, hindi tao. Gayunpaman, sabi ni Diseo sa sarili, kailangan kong mag-relax ng kaunti, kundi ay sesabog ang katawan ko. Bumulong siya sa pagitan ng mga nagngangalit na ngipin, ang kanyang braso ay nahihirapan sa tindi ng pressure. Walang silbi, hindi na kaya ng braso ko ito. Nasira ang depensa ni Du, at agad na sinamantala ni Li Quan ang pagkakataon, na nakuha ang kanyang kalaban ng hindi handa. Ipinikit ni Du ang kanyang mga mata sa panghihinayang, isang kaisipan ng umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tapos na.